si Gandhi, takip na takot. Pag ako, kitang-kita niya, di ba? Sige, palapakan mo na nga natin ng Panginoon. Gisingin si Jessie, pero sana yata sa ingay. Amen? Kaya pala purple ang aking team color, darating pala si Jessie. Amen? Amen. Ang purple kasi, iyan ay kulay ng Lord. Iyan ay royal color. Iyan ay inilaan ng Lord na kulay para sa kanya. Paglabas lahat, purple na ang paborito. Sige, muli ay welcome po. Sabi nga ako'y maiinitan pero kayo'y kinikinig. Hindi ko alam kung saan tayo lulugar. Nahihirapan na yung church Nahihirapan na yung sa technical. Yung iba nagsasabi kay Brother B na giniginaw. Sino dito? Ako lang na naiinitan. Ako lang. Dalawa kami. O si Kevin din. Hindi naman dahil mataba kami ha. Talaga lang mainit Meron talagang mainit ang dugo. Meron ba? Pero dapat lahat tayo warm-blooded. Amen? Amen. Sige, muli ay welcome at ngayon natin makapasok sa Sister Perry na naghanapan ng chinelas. Tatakbo natin lagay lahat sa storage yung maglalagay tayo dyan ng sabitan. Pwede ba yun, Brother Gandhi? Yes! Para isasabit lang doon sa storage. Para hindi nila kasi alam kung saan nila. Kaya nga si Chang ni, huwag may pag-chinelas at saka dinadala. O si Ate Mama kanina. Kasi baka yung pink heart na chinelas na maging black. Amen? Amen. O, meron na amoy na naman akong kape. Yung mga dinigin ang nagkakape. Wag lang masira yung pakikinig. Amen? Kasi sa sandali ito, ang dapat tutuunan natin ay yung salita ng Diyos. Tutuloy natin, malapit-lapit na tayo makatapos para sa ating sa team lang. Pero yung following Christ, hindi matatapos siya. Sa team, malapit-lapit na tayo makatapos. Tatawid na tayo sa share para sa episode 26 na tayo. Baka magtaka kayo, binilang mo po ilang weeks. 27 weeks na tayo, kaya hindi ko isinama sa bilang yung anniversary na hindi naman hindi ko na siya naisama, pero kaugnay naman sa tema. At syempre, ang tinatalakay natin ngayon, partnership with the gospel. Pakikipag-partner sa Ebanghelyo. Kailangan malinaw sa atin ang Ebanghelyo o yung gospel. Iyan yung buhay natin Kasi sabi ng Lord, ipamuhin ang Ebanghelyo ni Kristo. Hindi lamang ito ginagamit para i-share. Ang sabi ng Lord, ipamuhay natin ang Ebanghelyo. At kasama sa pamumuhay ng Ebanghelyo, ay yung pakikipag-partner. Ibig sabihin, hindi na yan mawawala sa buhay mo at gagamitin mo yan para maglingkod sa buhay ng Diyos. Amen? Amen! Para bigyan natin sandali yung GOS at idudugtang natin ngayon yung letter P. Siyempre, una, nilikha tayo ng Diyos. God created us to be in Him. Yung O, our sins separate us. ayan, nag-memorize na sila para nakakatawa. Our sin separate us from God.
Nilikha ng Diyos ang tao na perfecto, pero may pagpipili pa ng tao, kaya siya nahiwalay sa Diyos. Nung magkasala siya, nahiwalay siya sa Diyos. Pagdating sa S, C. Separate us. Hindi na lumita. Pagdating sa S, sins cannot be removed by works. Hindi natin kayang bayaran. Kahit anong pagpapagal natin, anong pagpapakabuti natin, hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Dahil may magpapagal para sa atin. Ang sarap siguro na makakakalaki ng pagpapakutang mo, pero may magpabayad para sa iyo. Sabi ko, ano, pwede ba akong ano? Ang totoo, ang laki ng pinutang ng church na to para buuin ang kanyang bahay sambahan. Milyon. O ayan, napakalaki ng pagkakautang sa mundo yun. Pero yung pagkakautang ngayon, si Lord ang magbabayad. Amen? Kaya matapang ako at malakas ang loob ko. Dahil alam ko si Lord magbabayad ng pagkakautang. At higit sa lahat, yung pagkakautang ng ating kaluluwa. Dahil sa ating karumihan, si Lord pa rin ang magbabayad. Kaya dadako tayo sa letter E. Paying the price for sin, Jesus died and rose again. Sa pagbabayad ng kasalanan, si Jesus ay namatay at muli nabuhay. Ayan, nagising na mula sa pagkakatulog. Naingay ba ako bunso? Kung naglilista kaya tayo ng mga kasalanan natin na mula nang nagkaisip tayo, gaano kaya kahaba yung listahan na nakakulang ka na ganito? Kasi kung 50 years old ka, siguro naman hindi lang once a year ka nagkakasala. Meron ba dito once a year lang? Baka nga hindi once a month. Once a day lang. 3 times a day. Pero tandaan natin, hindi natin yung pagkakasala dapat sinasadya natin iwasan bilang mga anak ng Diyos. Amen? Kaya nga nasabi ko nakaraan, may tinatawag na premeditated sin. Yun yung sinadya niya talaga. Pinag-isipan kung paano gagawin. At araw-araw sinusubukan niya, hinahanda niya yung gagawin. Kaya nga sa batas ng ating bansa, iba yung penalty pag premeditated murder at yung tinatawag na homicide na hindi sinasadya. Halimbawa, naka-aksidente, nasagasaan, error in minsan kasi sa traffic may tinatawag na error in judgment. Namali siya. May aksidente sa harap dahil sobrang bilis niyang nasa likod. Tinamaan din niya yung nasa harap niya. Kung sobrang bilis ka at may nakaupo sa backseat at sobrang lakas ng impact, delikado yung nasa likod sa likod. Amen? Kaya kahit sa lahat ng ating ginagawa, mag-iingat tayo. Amen? Kaya, yung babasahin natin, kinuha ko ito mula sa isang awit. Kasi maganda yung tanong dito na sinasagot din ng pag-aaralan natin ngayong umaga. Kasi doon sa S, hindi ko kayang tanggalin ang mabubuting gawa. Ang tanong ay, what can wash away my sin? Ang sagot sa tanong na yan,
nothing but the blood of Jesus. Pangalawa, what can make me whole again? Kasi yung totoo, nung hindi natin kilala ang Panginoong Jesus, akala mo lang buo ang buhay mo, pero sila ang buhay. Bakit? Marumi ang iyong puso, marumi ang iyong kaluluwa. Di ba yung pinag-aralan natin mga naunang linggo? Walang taong hindi nagkasala. Lahat ay nagpakasala. Amen? Kahit sa isip mo, hindi naman ako kasing sama ng kapitbahay ko. Pag-gising pa lang, nagmumura na. Uy, hindi naman ako katulad ng kabilang kapitbahay ko na kilalang nagnanakaw o nagbebenta ng droga. Amen? Kaya ang lahat ay sira. Pero anong pangako ng Diyos? What can make me whole again? Paano tayo magiging buo sa harap ng Panginoon? Nothing but the blood of Jesus. Gusto ko ipaawit ito kaya lang hindi ko alam kung kakalaman ng praise team. Ganda ng meeting ng dalawa. Mataas ba yan? Pamilyar ba kayo sa awit na yan? Nothing but the blood of Jesus. Amen? Diba yung version niya? May original yan. At gumawa ng mas updated. Sabi nga, mas sumasabay sa panahon na version. Bakit dugo ang maaaring pangbayad? Ang sabi dito, ito ay, kung nakikita nyo, yung Testament o yung Bible, iyan ay tinatawag na yung Old Covenant. Iyan yung lumang pakikipagtipan ng Panginoon sa bayang Israel. Sa Old Covenant, katulad ng maituro ni Pastor Aris, nag-aalay sila ng dugo. At ang basihan niyan ay yung Leviticus 17:11. For the life of a creature, parang maliit doon. For the life of a creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's sin. Dugo yung pambayad na inaalay nila doon sa Holy of Holies o yung altar kung saan bumababa ang presensya ng Panginoon. Tuwing sila'y nagtitipon. Sa Tagalog, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at inuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pangtubos sa inyong buhay. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mayroong kasalanan na nauuwi sa kamatayan at mayroon din naman kasalanan na hihintayin ni Lord na madala ka sa pagsisisi. Nagaganda ka sa akin, Gusto. Titig na titig eh. Kaya ang pwede natin sabihin, Jesus paid it all. Si Jesus ang nagbayad ng lahat. Wala kang parte. Ito nga, Lord, kung ganoon din lang, magkakasala na lang ba ako ng magkakasala? Siyempre hindi. Kasi yung patuloy na nagkakasala, sabihin, hindi iniisip, hindi nagiging conscious sa paggawa ng kasalanan, baka hindi pa siya tinubos ng Lord ng Panginoon. Kaya, meron tayong 5 bagay na pag-aaralan para paglinawin bakit ang Panginoong Jesus ang magbayad. Dahil siya lang ang may kakayanan na magbayad. At ito, yung 5 bagay na ating pag-aaralan.
Ang sabi sa Isaiah 53:5, that He was pierced for our offenses. He was crushed for our wrongdoing. The punishment for our well-being was laid upon Him, and by His wounds we are healed. Yung pagbabayad, yung penalty, yung parusa na para sa atin, kinuha niya lahat. Kaya minsan pag nanonood na ng Pag-Holy Week na yung The Passion of Christ, pag napanood mo na kung paano siya inagupit, binato, nilabaan, inalimura, kung paano napakalalim yung mga sugat niya, yun ay para sa katayanan ng ating mga kasalanan. At iyan ay nangyari hanggang kamatayan. Tagalog, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinako sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay, ay dumaling tayo. Ito ay hindi primarily sa sakit. Ito yung sakit ng kasalanan. Amen? Yung kasalanan, eventually, madadala yan sa sakit ng kaluluwa. Habang meron ako isang pinanood, The Making of a Murderer. The Making of a Murderer. First time na gumawa, hanggang maging serial killer siya, first time na nakapatay siya, aksidente. Pero dahil hindi siya nahuli, walang nakaalam na siya, parang nagkaroon siya ng may kapangyarihan pala akong kumuha ng mundo. Kaya ko palang takpan. Sa talino ko pala, mapagtatakpan ko yung mga kasamaan ko hanggang dumating sa punto na naging habit niya, lagi niya nang ginagawa. At meron siyang pinipili lang. Hindi naman basta nakita papatayin. Meron siyang pinipili lang. At meron din ako isang mapanood, ganun din, serial killer din. Yung movie na Seven, kasi favorite ko si Brad Pitt. Yung ginagawa niya, pinapatay na yung mga tao na may na nakakagawa ng 7 deadly sins. So yung mga glutton, yung 7 deadly sins na itinuro ng Katoliko, yun ang ginagawa niya. Hinahanap na yung 7 tao na yun at napakatindi. Amen? At yung huli cried, hindi niya alam, siya pala yun. Kasi detective siya eh. Siya pala yung huling target ng serial killer. Amen? Kasi yung palang puso niya ay punong-puno ng pride o kayamanan o pagmamalaki. Amen? Kasi ganun din, ang pagkumapit sa ating ng kasalanan, nagiging manhid na. Nagiging manhid ka na, nakakasanayan mo na parang natural na nagagawa mo. Bakit ang pagsisinungaling? Napakabilis ng nadumudula sa dila at lumalabas sa bibig. Kasi, habit mo na yan. Amen? Amen. Para hindi, nung bata ako, para hindi mapagalitan, syempre magsisinungaling ka na lang. Kasi palo katapat mo, baka hindi. Kasi meron kami hanggang 6 p.m. dapat nasa bahay na. Eh pag namin sa nasa school, kasi nung tumataas yung grade sa school,
Nakikipag-bending pa ako kay Yogi. Mahusay yan sa bending. Chinese garter. Walang tumalo sa kanya kahit anong practice ko. At minsan, natatagalan kami sa paglalaro. Nagcha-Chinese garter pa kami doon sa school. Ano ba yung mga laro? Kaya mahuhuli ka ng ano. Hindi, ang sagot ko na gumawa pa po ako ng assignment kasi wala akong libro. Nakibasa pa ako sa classmate ko. Amen. Sa natural na tao na hindi kilala ang Diyos, walang relasyon sa Diyos, wala silang pakialam kung magkakasala sila o hindi. Ano pang sabi dito? Paano binayaran ng Panginoon ang ating kasalanan sa 1 Peter 2:24? He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. So, ano pong ito? Nung inaaral nila sa libro ng Isaiah. Sa Tagalog, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagkapako sa krus, upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Kasama ko gumaling tayo dahil kinuha na lahat yung nararapat para sa atin. So ito na yung title ng ating pag-aaralan. Jesus, the only way to forgiveness of sins. Si Jesus ang tanging daan ng kapatawaran ng kasalanan. At iyan din yung sinasabi sa John 14:6. Siya lang ang kaparaanan dahil hawak na yung katotohanan, hawak na ang buhay, at siya lang ang kaparaanan para makalapit tayo sa Panginoon Diyos Ama. Amen? Napakasarap na yung buhay natin, hindi pa tayo ipinanganak. Alam na ng Diyos na ipapanganak ka, at alam ng Diyos na ikaw ay kabilang sa kanyang kaharian. Una, limang kadahilanan bakit si Jesus ang karapat-dapat o katanggap-tanggap na magbayad ng ating mga kasalanan. Only Jesus is perfectly sinless. Tanging si Jesus naman ang ganap na walang kasalanan. At ipinakita ito ng Diyos. Huwag natin sabihin kasi Diyos siya. Iyon nga yung dahilan bakit siya ginawang tao ng Panginoon na gumawa sa lupa. Maging tao, para ipakita ng Diyos, tao din yan, laman din yan. Pero sa laman, pwede bang pakitulungan si Pasang Luna? Alam naman natin, doon tinukso ng demonyo ang Panginoong Jesus. 40 days siya na nag-ayuno. Nag-ayuno na siya kasi malapit na lang gawin yung pagpapapako sa krus. Ang daming inalok ng demonyo sa kanya, inalok na katanyagan, kapangyarihan, ano pa ba? Inalok yung mundo na to. Pero, hindi natokso ang Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, nung siya naging tao, hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos. Pero, ang nanatili sa kanya, yung direktang relasyon niya sa Panginoong Diyos Ama at sa Kanyang Espiritu.
Amen? Ibig sabihin, kung may relasyon ka sa Panginoon, kaya natin paglabanan yung nakagawa ng kasalanan. Kaya natin paglabanan yung matukso. Dahil sa mundo na to, napakadaming nakapalibot na tukso. Yun nga lang sa pagkain, hindi naman dahil nabibiscuit si Sister Marina, okay lang. Pag sinabi ng doktor, alisin mo muna yung soft drinks, alisin mo muna yung lechon, pero bakit napakasarap pa rin na pag iharap sa iyo yung soft drinks, yung coke, nandoon yung hirap na hirap kang pigilan ng sarili mo. Tapos pag pumunta ka sa handaan, may lechon, mainit-init pa, maluto ang balat. Binubutan ko talaga kayo. Diba? Eh, mataas ang blood pressure mo. Pero sasabihin mo, konti lang. Yung konti na yung pagtinikpan mo na, hindi na pwedeng konti. Amen? Pero kung sasadyain mo, kaya mo paglabanan. Amen? Kaya mo alisin. Ano ang sabi ng salita ng Diyos sa pagiging perpektong walang kasalanan, perpekto na walang kasalanan, ibig sabihin, ang Panginoong Jesus na buhay sa mundo na to 33 years. Sa 33 years ng pamumuhay, hindi siya nagkasala. Sino 33 years old dito? Uy, 30. Parang hindi ka na. Tingnan mo na, sinungaling ka agad. Kumamot lang po kanina, kumamot lang. Sinusukulan mo lang. Guilty na agad sa sinungaling. Nagtula ka kasi. Mga 43. Ayun pa isa. Pa 66 ka na ba? So, ganun ka walang kasalanan ng ating Panginoon. Ang sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 22, He committed no sin, no deceit was found in His mouth. Tagalog, siya hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. Sa ibang version, ang ginamit walang kasinungalingan na lumabas sa kanyang bibig. Amen? Siya lang ang karapat-dapat na magbayad. Dahil tutungo tayo sa number 2. Dahil ang requirements ng Panginoong Diyos Ama, yung 1, 2, 3, and 4. Sa pagbabayad, sa paglilinis ng ating mga kasalanan. Natigyan na yung 1. Gusto ng Panginoon walang sala. Yung magbabayad. Yung mag-o-offer para sa paglilinis sa kasalanan. At yung number 2, only Jesus is the acceptable offering to God. Sa Jesus lamang katanggap-tanggap na alay sa Diyos. Siya lang. Bakit? Wala siyang kasalanan. Malinis na malinis. Dahil hindi tatanggap ang banal ng Diyos ng hindi karapat-dapat sa kanyang harapan. Kaya ngayong mga Israelita, kung sila ay nag-aalaga ng mga hayop, o yun yung pinagkakakitaan nila ng tupa o ng mga hayop, pagsikot pa lang yung mga hayop na inaalagaan na nila hanggang maging isang taong gulang. Kasi taon-taon silang nag-aalay ng dugo. At ang Panginoong Jesus lang ang pumasa sa Diyos. Bilang tao, siya lang ang pumasa sa Diyos na katanggap-tanggap na mag-alay ng dugo.
Kaya nga sa ibang version, Jesus is the one who takes away our sin. Siya lang ang mag-aalis ng kasalanan. Siya yung sinasabing kordero ng Diyos. Pag sinabing kordero, siya yung walang kapintasan, walang kasalanan, nakatanggap-tanggap, na ialay sa harapan ng Diyos. Ano ang sabi ng salita ng Diyos patungkol dito? Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, For God made Christ, who never sinned, to be the offering of our sin, so that we could be made right with God through Christ. Siya yung alay, siya yung karapat-dapat na alay. Hiruin mo, ipinataw sa Kanya, siya mismo. Yung ipinataw sa Kanya, lahat ng kasalanan para bayaran na yun ng kanyang sariling buhay at ng sariling dugo. Sabi sa Tagalog, kailanman hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya maituring tayo matubig ng Diyos. Amen? Kung ginugasan tayo ng dugo ng Panginoong Jesus, hindawa ako, pag tinignan ako ng pag tinignan ako ng Diyos, i-demo ba natin? Hindi, mali ka dito. Yun. Dahil nakaputi ka. Kasi pag ikaw tumayo, takip na takip mo. Kung ito, ako yung makasalanang tao, ito si Kristo, nalagay ng aking kasalanan. Nakikita ba ako? Hindi po. Nakikita ba ako kahit kapiraso? Hindi. Pinakpan ako ni Kristo. Para si Kristo ang nakikita ng Diyos, hindi ako. Amen? Amen. Ganon tayo tinitingnan ng Diyos. Kaya ang tanong, si Kristo ba ay nasa iyo? Yun lang, yung natin. Si Kristo ba ay nasa iyo? Kasama ka ba doon sa binayaran ng Panginoon? Number 3, ano yung pangatlong ginawa ng Panginoon o requirement para makapasa ang Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas? Only the blood of Jesus can cleanse sins permanently. Dahil ang dugo ni Jesus ang permanenteng naglilinis ng mga kasalanan. Pag pinatawad yan, once and for all. Isang beses lang siya mamatay sa krus. At ang bisa ng pagkamatay na sa krus, permanente. Kahit yung magiging kasalanan ko, paglabas ko ng hall na to, bayad na. Amen? Napakasarap isipin, Lord, inayos mo na lahat. Kailangan ka na lumakad ako sa pagsunod sa iyo. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. Yung B ang gagamitin ko dito, the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Minsan lang nanilinis tayo, pinagbanal tayo ng Panginoon. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis na ng dugo ni Jesus na kanyang anak.
Ibig sabihin, yung pamumuhay natin sa liwanag, yun yung nakikita, pinubos na ito. Pinabanal na ito ng Panginoon. At patuloy na ginagawa banal ng Diyos. May mga grupo sa ibang lugar, lalo na sa mga ligid. Alam mo ba, nag-aatay sila ng dugo ng sanggol. Diba? At yung magulang ng sanggol na yun, tanggap nila. Dahil yun daw yung pagbabayan ng kanilang kasalanan. Dito nga, tinayo yung building na to, ilan ba yung pinatay? Ilang manok? 4? Diba, sa kalakaran ng mundo, may tinatawag silang pag-aalay ng dugo. Sabi ko, bahala, kung yun ang paniniwala nila, hindi ko pipigilan, pero hindi naman kailangan yun. Nung itinayo daw yung building ng GMA, ang ialay doon ay 10 kambing. Namin, no? Pero wag ka, habang tinatayo yung building na yun, may isang construction worker na tayo. Yan, hindi garantiya. Hindi garantiya. Na yung italay na yun ay katubusan ng buhay ng lahat ng gagawa. Pero ang dugo ng Panginoong Jesus, iyan ang guarantee na yung pagkatubos ng ating kasalanan ay mula kung makilala mo siya hanggang sa kunin ka na niya. Maaaring bumalik siya o nauna nakilala ka na ng Panginoon. Amen? Amen. Ang 4, only Jesus has the power to overcome death. Si Jesus lamang ang may kapangyarihan pagtagumpayan ang kamatayan. Diba yung illustration ni Pastor Alice? Dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos. Nagkaroon ng malaking pagitan. At sa ilalim ng pagitan, nandoon yung kamatayan. Nandoon yung isang araw, yung lahat na hindi sasampalataya sa Panginoong Diyos. Doon susunod ang kanilang kabuhay. Iyon yung walang hanggang kamatayan. Pero tayo, walang hanggang buhay. Ang kapatid, kapiling ng Panginoon, wala tayong gagawin kundi mag-celebrate sa langit at makita yung kaninglingan, kaluwalhatian ng ating Diyos. Amen? Amen. Dahil kung hindi siya nabuhay sa mga patay, may silbi ba yung pananampalataya natin? Dapat ipakita niya na isang araw, mamatay man yung katawang lupa mo, bubuhayin kang muli para makasama niya. Dahil siya ay namatay at mula sa mga patay ay binuhay na muli ng Panginoon Diyos. Amen? Amen. Kung tatanungin niyo ako, pag namatay ka, after 3 days pa ba aakyat ang kaluluwa? Walang masusulat sa Biblia. Pero ang Panginoon ay nanating mula nung nabuhay, 3 araw pa siyang nanatili sa mundo bago siya umakyat sa langit. Amen? Kasi, tanongin niyo, bakit kailangan ng manatili ng 3 araw? Kasi kailangan niya magpakita sa mga tao na siya ay muling nabuhay.
meron siyang laman, hindi siya espiritu. Amen? At sa harap ng mga mananampalataya na noon, nakita siya, bodily, katawan umakyat sa langit hanggang hindi na nila nakita, lumagpas na sa ulan. Amen? So, yun lang ang ibig sabihin, bakit nanatili siya ng 3 araw? Kailangan niyang magpakita sa mga tao, magpakita sa kanyang mga disipulo, magpakita sa mga naunang mananampalataya. Dahil kasama yun sa plano ng Panginoon, yung kaya may katag-asahan tayo kahit dumating ang kamatayan. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Sa Hebrews chapter 2, verses 14 to 15. Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity. Ibig sabihin, naging tao rin siya. May laman, may dugo. So that by his death, he might break the power of him who holds the power of death. Sino ba ang may hawak ng power of death? Ayan, that is the devil. Yung walang hanggang kamatayan, walang hanggang pagdurusa, mararanasan mo yun, kasama yung devil, si Satanas. Pagdating sa 15, at ano ang inaasahan natin? And free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Pinalaya tayo sa takot sa kamatayan. Amen? Sino rin ang takot mamatay? Si Jessie? Mataas na. Wala. Wala. Uy, aminin. Sino ang takot mamatay? O, may isa, dalawa, tatlo. Bakit takot mamatay? Alam niyo yung takot sa kamatayan? Ha? Ay, ibig sabihin, malakas pa ang kapit ng mundo na to. Meron pang hindi maiwanan. At yung takot sa kamatayan, maaaring hindi sigurado. Hindi sigurado ang pupuntahan niya. Sasabihin mo, ikaw, hindi ka takot mamatay kasi wala ka mga anak, wala kang asawa. Amen? Hindi yun eh. Dahil alam ko, ano na, iiwan ko sa mundo na to. Si Lord na, bahala. Amen? Mag-i-stress ang sarili ko. Pero sabi ko, Lord, gusto ko po lang makita yung hindi nakalikasya sa whole na to. Yung puro adulta, hindi tayo kasya pag nandiyan mga bata. Kaya itanasawin natin na yung mga magulang, kamag-anak ng mga batang yun, isang araw makasama natin dito sa Panginoon. Baka, pwede ko na sabihin sa Lord, sige Lord, pwede na, kunin mo na ako. Amen? Kasi yun naman namin hinihintay ko sa buhay na to, yung umuwi ako sa presensya ng Panginoon. Amen? Yung araw-araw pwede mong panaginipan, Lord, sa araw, lalakad ako, magbubukas ako ng gate na gawa sa perlas. Lalakad ako sa hallway, sa street na gawa sa ginto. Amen? At makikita ko yung paningningan na iyong trono. Makikita ko yung napakaraming mansyon na ginawa mo para sa lahat ng anak mo na uuwi sa langit. Amen? Kasi kung ano-ano yung iniisip ko, isipin ko yung aking ginaharap. Amen? Amen. Kaya dapat hindi natin magkatakutan. Sasabihin ni Kevin, hindi na,
wala pa nga isang taon si Jessie. Gusto ko munang makita mag-birthday. Amen? Tandaan natin, yung mundo na to, may kumakapit sa atin na pumipigil para hindi tayo lumakad ng, sabi nga lumakad ng 100%, ibibigay natin ang paglilingkod sa Diyos. Diba? Bakit kakaunti yung magagawa ng mga iglesia? Kasi na, mas marami silang iniintindi kaysa maglingkod sa Diyos. Pero subukan din maglingkod sa Diyos. Makikita niyo kung paano aayusin ng Diyos at paano pagpapalain ng Diyos ang buhay niyo. Amen? Amen. Sa Tagalog, kaya lamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at tubo at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang kapangyarihan ng kamatayan. Sa makatuwid ay ang Diablo at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Hindi tayo alipin. Pag tayo magpaalipin sa takot. Dahil ang totoo, lahat mamamatay. Hindi lang natin alam kailan. Amen? Amen. Lahat mamamatay. Meron na hindi na ipanganak. Sabi nga iba yung mga napapanood ko, yung mga ang mga napapanood ko ngayon, mga true story about crime. At yung isang huli na panood ko, mabait na asawa, mapagmahal na asawa, mapagmahal na tatay. Alam mo ba ang ginawa niya? May nakilalang babae na obsessed doon sa babae. At naramdaman ng totoong asawa na nag-cheat. At kinukompronta na siya, "Are you cheating on me?" Dinidinay na. Pero may ginawa siya, nakulit siya dahil yung kanilang credit card na binabayaran through ay joint account, nagbakasyon sila ng girlfriend niya. Nakita kung gaano kalaki yung ginastos para sa bakasyon. Amen? Pero yung babae, pinipilit na ayusin yung relasyon. Pinipilit na ayusin. Sinusubukan na talagang ayusin. Pero alam mo ang ginawa ng lalaki? Pinatay na yung asawa niya, 2 anak, at yung babae buntis pa sa kanyang pangatlong anak. Bali 4 na buhay. Ang kinuha niya para lang makasama yung kanyang girlfriend. Isipin mo kung paano binabalot to ng demonyo yung utak na isang tao. Pagina ko to, daman ang tubo ko to, binahan ko rin to. Pero dahil itinanim sa kanya na mas gusto na niya makasama yung sexy ng girlfriend, yung maganda ng girlfriend, nagawa na yung krimen. Karumal-dumal. Kasi kinuwento rin na ng bandang huli, sinakal na yung babae, nakita ng isang anak, tapos dahil nakita, itatapon na yung body. Ay nakita ng anak, sinama na rin yung 2 anak. Tapos, habang nasa sasakyan, tanong na tanong yung bata, "What's wrong with mommy, daddy? What's wrong with mommy?" Kasi nga, hindi tumitikos. So, para matigil, sinaka na rin para tumahimik. Tapos yung pangalan
pangatlo, yung isa pang bata, gising na gising, papatayin na rin na ang sabi ng bata sumisigaw. No daddy, no daddy, no daddy. Pero bulag na bulag siya. Sa doong oras na yun, napapangibabawan siya ng Amen. Amen. Isipin ninyo, ganyan kumikilos ang Diyos ng sanlibutan ng Diyos. Kaya dapat nag-iingat tayo. Nag-iingat tayo. Amen? Amen. Sabi ko nga matapos ko mapanood yung docu na yun, hindi ako nakatulog. Nananangin ako daw kung pumayaan na ganyan. Amen. Kasi alam mo na, nasasaktan ka na ang tao, palalim ng palalim ang ginagawa at pakakasalan. Kung iisip mo na hindi kayang gawin ng tao, kaya na niya ngayon. Amen? Diba? Yung mga nabagabi ka sa Pilipinas, pinapatay ang anak ng sariling magulang. Pinapatay ng anak ang sariling ina. Kaya dapat lagi natin ipanalangin na yung mga tao, yung ating mga mamamayan, maabot ng pag-ibig na Panginoong Jesus. Kasi kung hindi, parang lalo nakapanood, okay lang pala yung gawin eh. Okay lang pala yung gawin. Amen? At yung panglima, only Jesus can give us a new life. Si Jesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng bagong buhay. Siya lang ang makapagpapalit ng puso mo na marumi. Siya lang ang makapagbibigay sa iyo ng bagong puso na maghahanap sa Diyos, na magmamahal sa Diyos, at magmamahal sa kanyang kapwa. Amen? Amen. Dahil mula nang makilala natin ang Panginoon, binigyan na tayo ng bagong pagkatao, bagong buhay, na marunong na magmahal sa Diyos, naghahanap na sa Diyos, at nagmamahal din sa lahat ng minamahal ng Diyos. So, yan yung limang bagay kung bakit ang Panginoong Jesus lamang ang maaaring magbayad at maghugas ng ating mga kasalanan. Sabi ng salita ng Diyos sa Romans 6:4, we were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Meron tayong buhay na dapat ipamuhay. Yun yung buhay na kasama na natin ang Panginoon. Sa Tagalog, sa makatuwid, tayo namatay na at nalibing na kasama na sa pamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay ni si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Anak, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Yung sinasabi lang dito, hindi bautismo ang makapagliligtas. Yung sinasabi lang na bautismo, bubuhayin ang espiritu mo, at pag binuhay ang espiritu mo, nananatulutan ng espiritu, ikaw ay bago ng tao. Kaya tinatawag natin sa ating pananampalataya ay born again Christian. Ipinanganak kang muli sa espiritu. Buhay na yung espiritu mo na marunong ng sumamba sa Diyos. Amen? Amen. Amen.
So, i-recap natin. Jesus, the only way to forgiveness of sin. Si Jesus, ang tanging daan ng kapatawaran ng mga kasalanan. Siya lang, walang iba. Siya lang ang kaparaanan. Una, only Jesus is perfectly sinless. Siya lang ang naging tao na hindi nagkasala. Pangalawa, only Jesus is the acceptable offering to God. Siya lang ang katanggap-tanggap na alay. Yung dugo na lang ang karapat-dapat na maghugas sa ating kasalanan. Pangatlo, the blood of Jesus can cleanse sins permanently. Yung paglilinis niya, yung epekto ng kanyang dugo, habang buhay naman yan. Kasi pagdating mo sa langit, hindi ka na makakasala. Pang-apat, only Jesus has the power to overcome death. Yung kapangyarihan sa pagtagumpayan ang kamatayan. Ibig sabihin, kasama dyan, yung kamatayan, natatalunin niya yung si Satanas. Kasi bago maghusga, lulupihin niya, tatalunin niya, sisirain niya ang kapangyarihan ni Satanas. Only Jesus can give us a new life. Si Jesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng bagong buhay. Kaya ano ang katabi niyo? Binago na kaya niya Lord? Binabago pa ni Lord? O babaguhin pa lang ni Lord? Patuloy tayo, sabi nga, from glory to glory, patuloy tayong babaguhin ng Panginoon. At dito na ako matatapos sa Hebrews 9:28. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many, and He will appear a second time, not to bear sin, but to bring to salvation who are waiting for Him. Salita ng Diyos ang nagsabi, balik muli ang Panginoon. Totoo yung second coming. Wala nang third coming. Pakalawa lang. Sa Tagalog, gayon din naman si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muli darating upang muli ihandog, hindi upang muli ihandog sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Amen? Sino ay mga naghihintay sa Lord? Sino ay mga naghihintay sa Lord? Amen and amen. Kaya no, pinakadakilang araw, dalawa lang, yung dakilang araw. Nung ipinanganak si Jesus, bumaba siya sa lupa. At yung pangalawa, yung babalik siya para kunin yung lahat ng kanyang tinubos. Amen? Ang tanong dito, sigurado ka na ba? Sigurado ka na ba? Sige, inaanyayahan ko ang lahat ay tumikit. Nais ng Diyos na malaman, sino ba, meron ba dito ngayon na nais magpalinis sa loob ng Panginoong Jesus? Hindi ko hihingi na magtaas ng kamay. Alam mo sa puso mo kung si Kristo ba ay naghahari na sa iyong puso. Alam mo kung si Kristo na ba ang sinusunod mo sa lahat ng ginagawa mo. Alam mo,
na kung si Kristo ba ay nararanasan mo. Alam mo kung si Kristo ba ay patuloy kang binabago sa bawat araw. Hallelujah, hallelujah. Sige, kung ikaw yan, malaya kang lumapit sa Panginoon. Malaya kang lumapit. Bukas na bukas ang kanyang trono na mayamang biyaya. Isipin mo, binayaran na ng dugo ng Panginoong Yesus. Ang kanyang dugo na hindi ka man karapat-dapat ay ibinigay sa iyo. Hindi ka man karapat-dapat dahil napakarami mo, nais ka lang linisin. Nais lang linisin dahil gusto ka niyang makasama. Gusto niyang maibigay sa iyo yung buhay na ganap at kasiyasiya. Nais na ibigay mo lahat sa Kanya na hindi na ikaw ang masusunod, kundi ang Diyos ang masusunod. Siya lagi ang uunahin mo. Aalisin na ngayon yung kabigatan sa puso mo, yung kabigatan ng kasalanan, yung kabigatan dahil yung espiritu mo ay nabibigatan dahil hindi nananahan ang banal na espiritu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, lumapit ka sa Panginoon. Malaya kang lumapit, magpatira ka. Pag sinabi magpatira ka, lumapit ka sa kanyang trono. Lumapit ka. Nakikinig siya sa iyo, makatumpay siya kayo sa iyo. Ito yung pagkakataon na nalaman mo na kailangan mo siya sa buhay mo. Ito yung pagkakataon na nalaman mo may buhay pa palang kasunod na maaari mong makasama. Pero ngayon pa lang, pwede ko na palang maranasan yung buhay na ganap at kasiyasiya. Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat Panginoon. Salamat po Panginoon. Hallelujah. Panginoon Diyos, ang banal na nasa langit, naging Espiritu, saliksikin mo po ang puso ng bawat isang narito ngayon. Tingnan mo po Panginoon, alam mo ng kanilang puso. Ikaw na po ba ang naghahari sa kanilang buhay? Ikaw na po ba ang naghahari sa kanilang puso at isip? At kayo yung pagkakataon, Panginoon, na lumalapit sila Panginoon, nagpapakumbaba. Inaangkin Panginoon, na ikaw lamang ang kanilang tagapagligtas. Ikaw lamang ang tagapagbayad ng kanilang kasalanan. Kaya sa pagkakataon ito, aminin mo sa Diyos na kailangan mo siya. Aminin mo sa Diyos na ikaw ay makasalanan pa. Aminin mo sa Diyos na kailangan mo ng paghuhugas ng kanyang dugo. Aminin mo sa Diyos. Aminin mo sa Diyos na hindi mo kayang magmalaki sa harapan niya. Aminin mo sa Diyos na siya yung iyong tagapagligtas. Pag tinanggap mo siya ng buong puso at idideklara mo sa iyong mga pagdami na siya ang iyong Panginoon, ito yung pagkakataon, ito yung oras ng iyong kaligtasan. Salamat po Lord, salamat Panginoon. Nakita ko po Panginoon yung mga kaluluwa na lumapit sa iyo. Nakita ko po Panginoon yung mga kaluluwa na nais magpalinis sa iyo. Nakapit ko po sila Panginoon. Iparanas ko po sa kanila Panginoon yung pagpapatawad mo. Iparanas ko po Panginoon sa kanila kung paano mo sila minamahal. Kaya sila narito Panginoon dahil mahal na mahal mo sila. At alam mo po Panginoon, may plano ka, hindi lang sa kanilang buhay, at kundi sa kanilang buong pamilya. Salamat po Lord. Napapagal kami sa mundo ito Panginoon, pero hindi namin mahahanan yung tunay na buhay, yung
ganap na buhay kung hindi ka namin kasama. Kaya Panginoon, nais po namin yung buhay na inaalok mo, yung buhay na kasama ka, yung buhay na naglilingkod sa'yo, at yung buhay na tunay na nagmamahal sa'yo. Salamat po, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyo, anak na si Kristo. Salamat po sa kanyang dugo. Salamat po sa pagsunod na sa iyo. Dahil sa ginawa niya, kami maging karapat-dapat sa harap mo. At ngayon, itinutuloy mo na ng mga anak mo. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa dakila mo plano, sa dakila mo plano ng kaligtasan, at sa plano mo, Panginoon, nakasama kami. Salamat po. At sa lahat po ngayon, tulungan mo po sila, Panginoon, doon sa buhay, mayayakapin nila yung bagong buhay na ipamumuhay nila. Samahan mo po sila sa bawat minuto, bawat araw ng kanilang buhay. Maranasan nila, Panginoon, yung kapunuan ng kapayapaan, pagpapala, at higit sa lahat yung kapunuan, nararanasan nila yung presensya mo. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Amen.